So what is up mga padi, it's me again, Ryan Cortez from Ride with Rai. So July 2024 na mga padi, naghahanap ka pa rin ba ng scooter na para sa'yo dahil gusto mo magmotor or gusto mo mag long ride sa malapit or mag night ride sa gabi? At kino-consider mo rin ba ang Yamaha Mio Pasio sa listahan mo bilang unang motor mo? So pwes nasa tamang video kayo mga padi, kaya stay tuned kayo sa mga pag-uusapan natin sa mga pros and cons dito sa Yamaha Mio Pasio. So tanong ko lang sa inyo mga padi, ano ba talaga tawag sa kanya? Kasi ang daming nalilito sa tawag sa kanya, sa pangalan niya. May ibang tumatawag ng Pasio, Pasio or Pasio, di ba? Yung iba naman tinatawag Pasio, o di ba? Kaya comment down below nga kayo mga padi kung ano ba talaga tawag sa kanya. Kasi kahit ako na bilang new owner ng Yamaha Mio Pasio, nalilito rin ako dahil ang daming tinatawag sa kanya, pero para sa akin, isa lang rin naman yan kung saan naman ako komportable tawagin siya. Kaya ayun, binigyan ko na siya ng pangalan. So i-introduce ko pala sa inyo yung bagong alaga namin ni Princess dahil sa kanya to. Ang pinangalan namin sa kanya na napagkasunduan namin ay Luna. So bakit ba Luna mga padi? Dahil ang ibig sabihin ng Luna is moon. So dahil white siya, yellowish white, naisipan namin na Luna na lang ipangalan sa kanya, di ba? So ayun, it makes sense naman siguro. So ayun, may hinanda pala ako sa inyo mga pros and cons. Ano ba unahin natin, yung pros or yung cons? Siguro unahin na lang natin yung mga cons mga padi para mas okay yung panapos ng video natin sa mga pros. So may mga hinanda akong listahan or may mga nilista ko para sa inyo, para sabihin ko sa inyo yung mga pros and cons ko dito. Unahin natin yung mga cons mga padi. Sa mga cons is yung mga hindi naman sa ayaw, siguro yung mga napansin ko lang dito sa Pasio na need i-improve lang. So ayun, sariling opinion ko lang naman to. So una sa listahan natin mga padi is yung vibration ng Pasio mga padi. So napansin ko lang nung unang kuha namin to, medyo ma-vibrate siya ng onte. Di ko alam kung saan nanggagaling yung vibration niya, kung sa panggilid ba or somewhere dito. Ayun Pasio din, ang cute pastel blue. So shoutout kay kuya, kahit di niya ako kilala. So ayun nga mga padi, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Yung vibration niya, so minimal lang naman yung vibration niya mga padi. Hindi naman siya ganun major issue. Siguro dahil sa tagal ko rin pagmamotor, siguro bago pa yung mga panggilid niya. Kumbaga parang lumalapat pa lang yung lining niya sa kanya mga padi. Kaya ayun, titignan ko muna sa gagamitin ko muna hanggang 500 kilometers or 1,000. Tignan natin kung may pagbabago. At sana meron naman. Kasi mukhang lang, lumalapat pa yung panggilid niya sa bell o yung lining niya sa bell para mas maging smooth yung takbuhan niya. So madali lang naman yun, so hindi siya big deal sa akin. So ang number 2 na cons natin mga padi na nasa listahan ko ay yung front suspension niya. So hindi lang siguro ako yung nakaka-experience nito, so yung mga ibang Pasio user din. Base sa review is matagtag talaga ang front suspension niya. So ayun, totoo nga, hindi sila nagkakamali doon dahil subok na subok ko. Kaya ang ginawa ko para minor fix is nagbawas ako ng PSI sa harapan and sa likod. And ayun mga pati, naging okay siya, tsaka mas naging smooth yung riding niya. Para sa akin lang Pero yung iba kasi ginagawa is nagpapatune talaga ng front suspension ng Pasio, which is another gastos. Pero ayun, kasama talaga sa buhay yon. Sabi nga nila, pag nagmotor ka mas makakatipid ka, which is maling-mali talaga. So mura lang naman yun mga padi, pero mas malaking ikagiginhawa ng motor nyo, tsaka sa riding comfort nyo rin. Pero marami rin naman dyan na ibang na gumagawa talaga ng mga professional tulad ng AB Moto. Yan, soon magpapagawa tayo sa kanila. Or tag nga kayo mga padi, or comment down below kung saan yung yung recommended nyo na shop na nagtutune ng front suspension ng Pasio dito around Manila or somewhere na may mabisa talaga. Yung quality sana mga padi, comment lang kayo para magkaroon tayo ng idea dahil bago tayo sa Pasio community, wala pa tayo masyadong ganong alam. So next na cons ko na nasa listahan ko mga padi, pangatlo ay yung busina niya. Hindi rin naman siya big issue, kumbaga parang normal lang rin naman sa lahat ng motor yun na bagong bili sa kasa.
Yung may mga busina talaga na mahihina. Ito, paparinig ko sa inyo, tingnan nyo O, di ba? Ang cute ng busina ng Passion, di ba mga padi? Kahit businahan ka ng mahaba or matagal, hindi ka mabibisit. Tingnan nyo, sasample lang ko kayo Ayun na, tingnan nyo. O, di ba? Ang cute ng busina niya, hindi ka mabibisit. Kahit ako businahan ito, matutuwa pa nga ako. Baka ngitian ko nga lang Kasi alam ko, Passion yung bumubusina sa likod, di ba? Napapalitan rin naman siya ng aftermarket na mga horn, tulad ng mga Hella horn, Pia horn, or something na compact horn yan. Another gastos na naman, pero kasama talaga sa yun, buhay ng pagmomotor. Wala na tayong magagawa doon. Pero murang-mura rin naman at malaking tulong sa daan pag nagda-drive kayo, di ba? Para at least aware yung magiging kasalubong nyo or yung mga kasabayan nyo. Kaya okay lang gumastos kung naman, para sa safety rin natin. So ayun ang pang number 3 ko. So ang pang-4 na cons ko is yung headlight niya mga padi. Napansin ko nung ginamit ko to nung gabi, ayun, medyo nabulag ako kahit nakataas na yung visor ko. Umaasa na lang ako sa street lights mga padi. Pero hindi rin, ayun, ulitin ko hindi nga siya big issue. Kumbaga yun lang yung mga napansin ko sa kanya na need i-improve. Tapos ayun na naman, may solution na naman tayo dyan, mini driving light. So another gastos na naman sa pagmamotor, nakasama sa buhay. At ayun, ganyan talaga pa nagmamotor. Marami accessories na kailangan pang ilagay dahil wala namang ginawang perfect na motor So ayun, magpapalagay na lang rin tayo ng mini driving light dito. So comment down below mga padi kung ano yung mga sasuggest nyo or marerecommend nyo na na mini driving light na goods sa Passion natin. Tsaka yung magkakabit na rin syempre para isahan na lang at hindi hassle. So suggest lang kayo dyan sa baba mga padi. Binabasa ko naman yung mga comments nyo para magkaroon rin ako ng idea para sa susunod na mabudgetan ko siya is mapapagawa ko na yung mga cons ko sa kanya, diba? Panlima na cons ko dito sa Yamaha Mio Passion is yung mud flap niya mga padi. Napansin ko lang nung nakapag-drive na rin ako nung umuulan netong mga nakaraang araw. Nung magka-car wash na ako, napansin ko na parang inaabot yung sa loob ng makina. Gawa ng nakita ko yung mud flap niya or yung mud guard niya is plastic lang, tapos ay rubber lang siya pero sobrang nipis mga padi. Talagang pag dinamo talaga sa ulan, talagang papasukin talaga yung loob ng makina, kaya ang hassle linisin. At may nakita naman ako sa Shopee or Lazada na mudguard para dito sa Yamaha Mio Passion na aftermarket na goods rin. So ayun, another gastos na naman para sa Yamaha Mio Passion. So wala, ganun talaga, gastos lang ng gastos mga padi. Yung pera na uubos pero yung yabang hindi. So ayan, gastos lang ng gastos hanggang hanggang sa mabaon sa utang, di ba? Charot. So ayun, next natin i-upgrade yun, yung mudguard rin natin or yung mud flap. So ayun na yung panlima ko mga padi. So next na sasabihin ko is parang bonus lang siya. So na mga napansin ko lang, etong mga nakalipas na araw na kinuha ko tong Yamaha Mio Passion, yung mga ginagamit ko siya. So teka lang mga padi, ilang na ba ako? Kilometers na ba ako? So nakaka 180 kilometers na ako mga padi. So malayo-layo na rin yung mga naibiyahe ko dito. Pansin ko lang correct me if I'm wrong, bit kaya ganun yung mga ibang Yamaha Mio Passion user. Parang snubbers, hindi ko sa nilalahat Kumbaga ayun lang yung mga napansin ko sa daan. Gawa ng kunyari may nakakasabay ako, may nakakasalubong or may nakakatabi sa stoplight. Parang kahit pag tinitignan mo sila tapos tatanguhan mo, parang hindi sila tatango pabalik. Pansin ko lang sa akin yun kasi yung iba naman tumatango pero parang karamihan sa kanila is parang ayun tulad yan Passion, diba? Di rin naman sen. Kami may grupo ako sa big bike, isipin mo kahit anong makasalubong namin big bike, nagbabatian kami. So napansin ko lang dito sa Yamaha Mio Passion na mga community, bit parang ganun, yung iba snubbers. So ayun, ulitin ko mga pati, di ko nilalahat pansin ko lang naman yun, pero hindi rin naman big deal sa akin yun. Baka iba, busy lang talaga sa kanya-kanyang buhay nila, kaya hayaan na natin. So move on na tayo mga pati, punta naman tayo sa pros ng Passion o yung mga nagustuhan ko dito sa motor na to. So ayun, di ko alam kung saan ako pumupunta, talagang tamang libot lang ako. Nagsasalita na naman ako habang nag-uubos ng gas para may review ko tong Passion para sa inyo mga padi. So okay lang yun. So magiging bias ako sa mga pros niya mga padi dahil ito yung mga factor na kinonsider namin para kumuha ng isang Yamaha Mio Passion. So unahin na natin sa listahan yung design ng Yamaha dito o yung pagkakagawa ng Yamaha dito mga padi, di ba? Super elegant tignan at
super pogi or ganda ng Passion mga padi. Diba? Kitang-kita nyo naman yung itsura. Talagang parang dinesign ng Yamaha to na ano, parang counterpart ng Vespa in a budget friendly price, diba? So ayun, parang ang pagkakadesign ng Yamaha dito is ano man tawag dun, modern classic ba yun? Or modern neo-classic something. So ayun, basta ang pogi niya mga padi, ay lang yung masasabi ko. Super na-appreciate ko yung buong looks ng Passion mga buddy. For sure mag-agree rin naman kayo sa akin, pero ayun talaga ang totoo, super pogi ng Passion mga buddy. Next natin pag-uusapan is number 2, yung pagiging nimble ng motor or yung scooter na to. Super nimble siya mga buddy, pansin ko siya nung mga etong ilang araw na nagagamit ko siya. Super nimble niya or super dali niyang isingit sa traffic mga buddy, as in tinan nyo, ayun oh, diba? Kaya ito rin, isa rin to sa factor na ano, na kinonsider namin, kaya kumuha kami ng Yamaha Mio Patio. Gawa nga ng pag umuwi kami galing sa pagkakasundo or may pinupuntahan, talagang traffic talaga yung inaabutan namin. Buti na lang itong Pasio, sobrang late lang nung ano niya, kaya ang dali niya isingit sa traffic mga padi, as in. Kahit yung mga maliliit na nabutas, kaya mong pasukin dahil Yamaha Mio Patio yung gamit mo di ba? Ang next naman is, pangilan na ba? Pang-apat mga padi is yung weight ng motor. Sobrang gaan ng buong scooter mga padi. Kahit baguhan or matagal ka na nagmo-motor, ma-appreciate mo yung ano niya, yung pagiging magaan niya. As in kahit baguhan, kasi yung misis ko ginagamit to, ang height niya is 5 flat, pero super gaan niya at di siya nahihirapan mga padi. Ay, natin nyo oh, super gaan dali nito mga padi. Kaya nung nagtumampay kami sa Deja Brew, tas gamit ng misis ko to, tas naipit kami sa traffic sa EDSA, ayun, hindi naman siya nahirapan. Natakot lang siya dahil first time niya mag-ride ng ganun ka-traffic, pero hindi siya nahirapan gamitin to mga padi. Tapos pang-5 mga padi na factors na kinonsider namin kaya kumuha kami ng Yamaha Mio Patio is yung sobrang pagiging matipid niya sa gas mga padi. Kung di ako nagkakamali, ni-research ko sa Google, ang reading doon is 48 kilometers per liter. Isipin mo yun mga padi, di ba? Kahit yata isang full tank nito, kaya mong umakyat ng Baguio kahit solo rider ka or may kasama ka. Istipid siya, isipin mo magkano lang full tank nito, tapos makakakyat ka ng Baguio, di ba? Matagal nga lang yung biyahe, pero sulit naman siya, di ba? Kaya ka nga nag-ride dahil sa adventure Kaya yun yung pinaka-nagustuhan ko dito sa Pasio, yung pagiging matipid niya. Kasi ako nung nireset ko to, tapos nagpagas ulit ako, ang reading ng sa akin is 45 kilometers per liter. Ayun yung reading sa akin. Pero mixed riding yun mga padi. Pero siguro kung, ayun lang, chill ride or ano lang, tamang takbong pogi lang, siguro aabot rin ng mga ganun yun, summer 48 or 50. Kaya kong paabutin ng ganun yun, kung di ako magwawaswas. Opya. So next pros natin mga padi is yung smooth acceleration ng Yamaha Mio Patio. Hindi ko masabi dahil bago pa siguro, pero ramdam ko sa kanya talagang smooth talaga siya dalhin. Kahit bago pa siya or kahit tumagal pa siya, talagang smooth talaga yung acceleration niya, which is good na good para sa amin dahil lagi ako may angkas. Kasi kahit may angkas ako, humahatak siya. Alam mo yung power ng Pasio para sa 125cc niya. Talagang matutuwa ka mga padi, ma-appreciate mo yung power niya. Kahit na 125cc lang siya, tapos humahatak siya ng ganun. Kasi ako ramdam ko nung nag-80 ako dito, 80 or 85. Alam mo yung kakaiba yung feeling ng 80-85 dito sa Pasio kumpara sa Aerox ko na kargado tsaka yung 450 SR natin. Mas na-enjoy ko pang gamitin to dahil parang wala, ang sarap niyang dalhin sa sa dito, yung traffic sa Manila. Ang sarap ipanlibot talaga mga padi. Ayun, natin yung acceleration niya. O di ba? May dugong Mio talaga to mga padi. Kaya kasama siya sa lineup ng mga Mio series, kaya nga siya tinawag na Yamaha Mio Patio. Kaya dumadaloy rin sa kanya ang dugo ng isang pagiging Mio ng Yamaha. Yan. Next na talakayin natin is hinto muna tayo dito sa gilid. Ang next na nasa listahan ko mga padi is yung seat comfortability niya. Ayan. Pagpasensyahan nyo na mga padi dahil may plastic pa. So ayan, patunay talaga na bago-bago pa to. So ayan, tingnan nyo naman kung gaano kalapad yung seat natin mga padi, para sa OBR tsaka para sa driver. Ayun super comfortable niya talaga upuan tsaka dalhin. Goods na goods yan. Ang ganda ng pagkakagawa ng Yamaha dito. Tapos ang next sa listahan natin sa pros is yung compartment niya mga padi.
Ayan, pagpasensyahan nyo na dahil medyo makalat. Pero tatry ko pakita sa inyo kung gaano kalalim yung U-box nya. So ayan, pagpasensyahan nyo na rin yung kalat mga padi. Ayun diba? Super lalim niya mga padi. Kasya yung half face helmet, pero yung full face is negative talaga. Dahil sinubukan ko na at hindi ako nagtagumpay. Bad shit. Pero okay lang yun. May helmet hook naman dyan sa loob. Kaya if ever na magpa-parking kayo sa mall, is pwede nyo pa rin iwan yung helmet nyo dahil may sabitan yung Yamaha Mio Patio. So nakakailan na ba tayo? So sorry mga padi, ito gumawa ko ng listahan para maiano ko kagad sa inyo ng maayos or mailatag ko sa inyo. So ang second to the last na pros ko dito sa Yamaha Mio Patio mga padi is may charging port siya. So hindi na rin hassle if ever na maglo-long rides kayo, is pwede kayo mag-charge. So maglalagay na lang kayo ng cellphone holder dito. So matcha-charge nyo na yung mga cellphone nyo mga padi. So nandito pala located yun, ayan, somewhere dyan. So papakita ko rin sa inyo, hihinto na naman tayo dito sa gilid para mapakita ko sa inyo na maayos. So ito yung tinutukoy ko sa inyo mga padi, ayan, may charging port siya dyan, bubuksan nyo lang to. So ang kailangan nyo lang bilhin is yung parang adapter nya, yung USB sheet na, ewan ko basta yun, alam nyo na yun. Kakabit nyo lang yan dyan para may saksak nyo yung cord nyo para ma-charge nyo na yung cellphone nyo. So ayan, pwede rin kayo maglagay dito ng mga barya or kahit anong mga basahan yan dyan. Malalim naman siya. Tapos dito, ang nilalagay ko lang dito is tubig lang mga padi. So ang kagandahan dito rin sa Pasio or kay Luna is may helmet hook siya dito. Tsaka ito, somewhere dito, ayan dalawa. Kaya kung ano-ano yung mga pwede nyo isabit dyan pag namimili kayo sa palengke or kung ano man. So ang pinakalas ko na pros para sa kanya mga padi, sorry buhat na buhat talaga favorite talaga namin to ni Princess tong Yamaha Mio Patio. Kaya sorry kung bias ako sa pros, talagang buhat na buhat talaga siya. So ayun, ang pinakalas na pros ko sa kanya is yung may wide legroom siya mga padi. Isipin nyo, ang height ko is 5'7 or 5'6. Tingnan nyo yung legroom ko mga padi, sobrang laki pa. So ayan sobrang luwag niya mga padi as in. Tapos may gulay board pa siya, diba? So ang laking tulong nito dahil hindi siya yung sobrang sikip dito. Talagang pag umusog ka lang ng onte, tingnan nyo yung legroom nyo. Komportable talaga siya dalhin. Or if ever nababiyahe kayo, pwede ka pa maglagay ng bag dito sa harapan, di ba? Nang walang kahasel-hasel. Kunyari, puno na yung compartment nyo, dito ka maglalagay sa harapan. So ayun mga padi, additional lang rin sa mga switches nya. Itong Yamaha Mio Patio or tsaka yung mga older model nya, tignan nyo, may ganito siya mga padi. Yung parang smart stop, kalimutan ko yung tawag dito, basta smart stop key system ba, ganyan. Basta nakalimutan ko mga padi, pag ito binabaan yung ganyan ay may lalabas sa letter A, tas mamamatay siya. Talagang isa rin sa nakakatulong sa kanya para makatipid. So pag tinrottle mo lang ng onte, ayun bukas na ulit yung makina niya. So pwede ka nang umandar. So pag huminto, kunyari ito stoplight nasa harapan natin, hinto tayo dito, siguro mga 3 seconds or 5, ayan, namatay na siya mga padi. So ayun, sobrang laking tulong nito para sa 125cc na motor. Dahil sobrang tipid niya yung pag ganon. Dahil hindi lagi nakabukas yung makina nyo pag sa stoplight na matatagal, diba? Tapos additional pa is may hazard na siya, built-in na hazard switch. Ayan mga padi, kita nyo naman. So ito yung switch niya na yan, papatayin lang natin. Tapos high and low beam, ayan, left and right turn signal. Tapos busina niya, diba? Napaka-cute pa rin. So yun lang yung mga mga factors na kinonsider namin, kaya bumili kami ng Pasio para magamit ni Princess. Ayan, dahil sa kanya tong motor na to binili namin para sa kanya, para may nagagamit siya pa magra-rides daw kami dahil gusto niyang sumama. So ayun mga padi, sinasabi sa inyo, sobrang dali isingit sa traffic. Diba? Kamote mode. So yun lang mga padi, sana natulungan ko kayo sa mga factors na binigay ko sa inyo para pumili ng isang scooter na para sa inyo kung naghahanap pa rin kayo sa taong 2024. Ito, all goods sa inyo tong Yamaha Mio Patio. Kung beginner na magmomotor ka or matagal ka na nagmomotor, sana makatulong yung mga binigay kong pros and cons sa pagpili mo ng motor mga padi. So yun lang mga padi, dito ko natatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa channel natin. Kindly do please like, share and subscribe sa channel natin na Ride with Rai para may ilabas pa tayong mga malulupitang content dito sa Pasio natin.
sa Aerox natin at sa 450 SR natin na si Victoria mga padi. Maraming salamat sa suporta nyo. At kita-kits tayo sa daan mga padi. Busina lang kayo pag na-recognize nyo ako. May dala tayong mga sticker at para sa inyo yun. Kaya yun, maraming salamat sa inyo. At mag-iingat kayo palagi sa daan mga peace. Kaya yun mga padi, kita-kits tayo sa daan. At babush mga padi. Ciao! So ayan mga padi, huminto ako para mapakita ko sa inyo na maayos yung Yamaha Mio Patio natin. So ayan, si Luna. Antayin yung susunod na vlog natin sa kanya mga padi. Papayos natin itong front suspension. Ayan dyan. Tapos papalitan rin natin itong rear shock natin. Hindi ko pa alam kung anong brand pero maghahanap-hanap tayo sa Pasio Group. Ayan. So gusto ko nga palang i-shoutout si A-Roll, yung kagrupo ko, dahil binudol ako mag-Pasio. So ito na, naka-Pasio na kami. So mga padi, ito yung nagpapatipid sa kanya, yung Blue Core Hybrid ng Yamaha. So ayan, kaya sobrang tipid ng Yamaha Mio Patio. Bibigyan ko lang kayo ng mabilisang montage para makita nyo yung mga details ng Pasio mga padi. So tara, B-roll natin. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. So yun, thank you kay Chief tsaka si Bossing ngayon nandito. Yan sinasabi ko sa vlog ko. Thank you po. Thank you sir. Balikan ko na lang sticker nyo dito Chief ah. Thank you po. Opo. Up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.